God's peace. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral, katiyakan ng pagpuntas sa langit, at ito po ngayon ay tungkol sa kumakalat na variants Delta. At ang pamagat po ng pag-aaral ay yung claim ni Jesus, I am Alpha and Omega. These words are Greek alphabet. Ginagamit po ito, halimbawa sa mga Delta Force sa military, Alpha Company. Ginagamit din po ito sa mga fraternity, Alpha Phi Omega. Ginagamit din po ito ngayon sa tinatawag na variants ng COVID-19, Delta, Lambda, at iba't iba pa na nagaganap sa buong mundo. Pero, ang ating pag-aaral po, Jesus also claimed and used Greek letters to say that He is Alpha and Omega. Dalawa po ang kanyang binigay na kahulugan sa Bible, sa Revelation. Sabi doon ay the first and the last, and the beginning, and then the beginning and the end. Jesus said, I am the beginning and the end. I am the first and the last. Tingnan po natin ang mga kahulugan nito, sapagkat mula po dito, we can find peace, salvation, assurance, and stability in the midst of fear, panic today in our world. Unahin po natin kagad yung pong Alpha, beginning. Ang Greek po niyan are arche. Ang ibig sabihin ay origin o pinagmulan. Tignan po natin ang kahulugan. Ang nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, si Jesucristo. Ibig sabihin, ang daigdig nito ay narito ngayon nilalang because of Jesus Christ. He is the Creator. Number 2, makita po natin yung salitang first, yung Alpha, Greek word is protos. Ibig sabihin po niyan ay first in rank o pangunahin sa lahat ng bagay. Tignan po natin ang application sa Colossians 1:18 sa ating buhay. Upang sa lahat ng bagay, siya, si Jesus, ang maging kataas-taasan. Siya po ang magkaroon ng preeminence sa ating pong buhay. Na sa ating buhay, He will be number 1. Another application is it means second to none. Sa Tagalog, walang karibal. Ako ang unang huli, maliban sa akin ay walang Diyos. Isaiah 44:6. Jesus does not entertain competition nor rivals. He wants na sa buhay natin, He will be the only one ang uunahin natin sasambahin sa ating buhay. Number 2, let's proceed to the word Omega. Sabi po, yung unang salita ay N. Ang ibig sabihin sa Greek word ay telos. Ang ibig sabihin ay, ang una po natin tutungayan, the goal o yung layunin. Tingnan po natin ang application. Philippians 1:21, Apostle Paul, para sa akin ang mabuhay ay para kay Kristo. At ibinilang ko ang lahat ng bagay na walang kabuluhan upang si Kristo ay aking mawin. So makita natin, katulad sa basketball, dribble, inbound, pasa, the goal is to make the shot inside that rim. Same thing sa buhay po natin. Anuman po ang ating ginagawa, buhay, trabaho, the ultimate end should be to glorify and live for Christ. Second meaning is Omega, telos, finisher, completer. Sabi ni Paul na makamtan ang dulo ng inyong pananampalataya. Ano po yun? Ang kaligtasan ng inyong kaluluwa. Jesus has saved us, given us life eternal, and that word telos and is He will make sure that He will complete what He did to us. He who began a good work in you will complete it. So, sabi ng Hebrews 12:2, looking to Jesus, the author and finisher of our faith. Next, another meaning, number 3, ng N, Omega, telos, ay terminator. That Jesus, sabi po ni Paul, malapit na ang wakas ng lahat ng mga bagay. Itinakda sa bawat tao ang minsan ay mamatay. God, it means also that God has the power to terminate things and including our lives. Nasa kamay po natin, ang buong daigdig na ito ay isang araw na susunog. This world will come to an end, and even your life and my life dito sa lupa ay nasa kamay po ng Diyos. Hawak po niya ang ating pong buhay. He is the terminator. Next word, and the last, is Omega, and the word is last. The Greek word is eskatos. The word eschatology. At ano pong ibig sabihin yan? Latter end, in the last days, sa kaduluduluhan. Ano pong application po ng salitang ito? It means Jesus has the last word, the last say. Ang hindi tumatanggap sa akin ay hahatulan ng aking mga salita.
pagdating ng huling araw. Nakita niyo po, today, man does what he wants to do. Today, man is what? Sometimes they defy God's word, they deny the will of God, but one day is coming, ladies and gentlemen, that God will have the final word. And what is the basis of that word? The word of God. Tulad ng aking mga salita. Second, it includes, this word includes eschatos, final word, and final judgment. 2 Corinthians 5:10. Tayong lahat ay haharap sa hukuman ni Kristo. Mga minamahal, that word that would give us a message that one day you and I, tatayo po tayo sa harapan ng Diyos at merong dalawang hatol tayong makikita. Una po ay makikita natin ang hatol na katulad sila ay hinatulan sa walang hanggang kaparusahan, ang matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Two verdicts. One, kaparusahan, impyerno. Walang hanggang kaparusahan pag hindi naligtas. Kapag hindi nakatabuan ang tunay na paraan ng kaligtasan sa Biblia. And buhay na walang hanggan sa langit where God dwells. So itong dalawang ito, my friend, two choices, two destinies. It's your choice and my choice. And God give us the wisdom and the illumination. Tingnan po natin ang sabi. Paano po tayo maliligtas para sa buhay na walang hanggan? Ang sumasampalataya sa anak, si Jesus Christ, ay may buhay na walang hanggan. Ang hindi sumasampalataya, ang poot ng Diyos nananatili po sa Kanya. That's always been the verse. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish to hell, but have everlasting life in heaven with God. Tingnan po natin, ano pong magiging sagot ng mga tao pagdating po sa judgment. Tingnan niyo po ang sagot ng mga tao sa Diyos. Panginoon, hindi ba kami nangaral? Panginoon, hindi ba kami gumawa ng mabubuting bagay? Ano po ang tugon ng Panginoon? Was God impressed with their credentials? Notice what Jesus said, di ko kayo nakikilala, magsilayo kayo sa akin. Away! I never knew you. Mga minamahal, di ba mabuti po ito? This speaks of our religion. This speaks of our goodness and good works. But it did not stand the test of the judgment day. Why? Because my friend, tandaan niyo po ito, ang kaligtasan po ay kay Jesus Christ lamang. Pag dinagdagan po natin ito ng ano pamang bagay na pagtitiwalaan natin, hindi po ito papasa. And please listen here, you might be surprised, don't get me wrong, kapag yung isinama mo ang religion mo, ang iyong kabutihan at kabaitan, sa pag-aakala na yung makatulong sa iyong kaligtasan, at yan ay dinagdag mo sa iyong pagtitiwala kay Jesus, it will not work. You will not be saved. Sa matter of fact, pagdating ng judgment, you will realize na yung religion mo, yung good works mo, sila pa ang magiging dahilan para ito ay mapahamak. They will drag you to hell. They will be the very reasons for you to perish and be away from God forever. Why? Because God designed that our salvation must only be in Christ. The finished work of Christ on the cross when He said, it is finished, it is done. Walang bahagi tayo. Wala tayong pwedeng idagdag. Only Christ who said, I am the way, the truth, and the life. Notice this one. Hindi ba itong sabi ng Bible? Time and time again. Ang regalong walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Heaven is a gift, my friend. Why? Because Jesus paid it for you. He paid for your sins that will take us to hell. He loved us so much that He suffered so that you and I will have the chance to be saved. Kaya mga kaibigan, ang dapat mo lang gawin, yung pananampalataya na kumpleto kay Kristo lamang. Apart from your good works, apart from our religiosity, and you will be saved. Notice this one. Ano pong dapat natin gawin sa pagtatapos? Tanggapin ang regalo. Salvation is a finished work. It's done 2,000 years ago. Sabi ng 2 Corinthians, ngayon, ang araw ng kaligtasan. My friend, kung sa oras na ito hindi mo patiyak, pag ikaw ay namatay, sa langit ang punta mo. At kung ikaw ay nais mong maging handa, pagdating ng Alpha and Omega sa kanyang paghukom, yan po lamang ang paraan. No religion,
not our good works. Put your faith in Christ, and Christ will save you. Kung nais mong maligtas at tiyak ang pagpunta sa langit, gabayan kita sa panalangin. Tayong lahat ay yumuko at pumikit. At habang ikaw ay nakayuko at nakapikit, sabi ni Jesus, ni Paul, kung ipapahayag mo na iulabi si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, at sasampalataya ka ng buong puso, ikaw ay maliligtas. Kaibigan, aminin mo ikaw ay makasalanan, papahamak, hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, but just trust Jesus alone. And when you receive Him, He will save you. Sa oras na ito, tayo ay manalangin. Saan ka man naroon, pray with me to be saved. Panginoong Diyos, kahabagan mo po ako na isang makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Pero nagtitiwala po ako kay Jesucristo na namatay sa krus alang-alang sa aking kasalanan. Tinatanggap ko po siya bilang aking tagapagligtas. Pagkaloob niyo po sa akin ang buhay na walang hanggan at iligtas ang aking kaluluwa mula sa kapahamakan. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas at sa iyong pangako. In Jesus' name, Amen. Thank you and God bless. Let us share this to our friends and loved ones. Take care and be safe.